Okay, mga kamatis, mga kaibigan, nung isang araw po kasi gumawa ako ng content regarding dito sa dalawang 'to. Actually, bakit hindi ko ba't nagtataka ako ba't hina-hide ko pa yung mga mukha nila, eh, kasi, ayan sila 'yan, kilala niyo naman siguro 'yan and nag-reply sa akin yung babae, ito, pakita ko sa inyo, ayan. So, and sabi niyang gano'n sa akin, I was compared to Real Talk Darbs kasi nga siguro dahil si Real Talk Darbs may argument siya for this kind of relationship. Yung kay Julia Montes niya at saka kay Coco Martin, it's very pro yung mag-age difference, okay? So ako kasi, I'm of the understanding na you cannot court a minor, period. Doon kay Coco Martin. Pero iba naman yung case nito kasi sila, mag-teacher yung isa, student niya dati yung isa. So we don't know what the exact story is, may mga naririnig-rinig ako, pero ako, I disagree. Ngayon kasi naglapag ng legalities itong si Sir. Okay, and then, okay, sure, sige. I accept yung mga arguments mo, pero I accept it, but I don't agree with it. Okay? Hindi ko pa rin gusto yung ganyan, yung parang add to cart na ano. Kasi parang ibig sabihin nun, kung teacher ka na lalaki sa isang school, tapos meron ka mga tipo na babae doon, antayin mo na lang mag-18. Medyo i-add mo muna sa Facebook, tapos wag ka munang magpahalata. 'Di ba? Friend mo muna. Pero pagdating ng 18, since legal na, wala na sa tutelage mo o hindi mo na tinuturuan, salakay na. O yun yung opinion ko doon. Bakit? Masakit ba yun? Bakit kailangan? Ngayon kasi, ang hindi ko lang talaga gusto, I'm being compared to Real Talk Darbs. Magkaiba kami ng style. Kasi Real Talk Darbs will never, in a million years, speak how I speak. Okay? Pero kaya ko ba yung ginagawa niya? Can I tell you 3 things? What I've learned about you, of course. Number 1 dyan, yung unang kong gustong i-discuss dito. Kasi itong tao na to, itong teacher na to na galing sa Thailand, bakit ka bakit ginawa mo namang recruitment page yung hindi ko imbis i-promote mo yung nangyayari sa ating bansa, yung kagandahan ng, at least yung the Marcos, eto, papakita ko sa inyo. The Marcos Science Law, hiking allowance of teacher to 10K. Oh, hindi ba dapat kapalakpak yan, di ba? Signing the Kabalikat at Pagtuturo Act will eliminate out of expense and help teacher perform their duties better according to Sani Angara, one of the authors of the law. Okay, ngayon, ang problema dito kasi yung, ewan ko, yung DepEd natin, hindi umattend. Yung DepEd head natin, hindi umattend. Ibig inimbitahan siya. Okay, panoorin natin tong video na to kasi nakakatawa to eh. At DepEd Secretary Sara Duterte ang pagpirma ng batas ng Pangulong Marcos para sa dagdag bonus ng mga teacher. Sa kabila ng imbitasyon ng palasyo bilang DepEd Secretary Dapat tumaten siya doon. at para sa Tama. mga teacher ang batas. Hindi sinipot ni VP Sara ang naturang aktibidad ng malaman na dadalo ang mga kongresista sa signing ceremony. Nabitter pa. Kasi malamang si Sara Duterte ay bitter pa rin sa mga kongresista because of the confidential funds. Alam nyo, kung ito yung pinag-uusapan nyo sa page nyo, since mga guru kayo, tas education major pa yata yung jowa mo, di sana, nireplyan ko kayo ng maayos, di sana, miski magkaiba tayo ng panig ng politika, or paniniwala sa politika, nagkaroon tayo sana ng healthy conversation at hindi ganito. That's the first thing I've learned. 'Di ba? Current events. O, 'di ba? Kasi nga nakita ko, bakit ka nagpo-promote ng job sa Thailand? Alam mo ba na nabe-brain drain yung mga tao dito? But our government is trying really hard. Palakpakan. O si Escudero at saka si Jinggoy Cutie. O. Si Sir Martin, yung galit na galit yung mga DDS dyan. Palakpakan natin yung mga yan. Di ba? Kasi this is something really good. Kasi kung teacher ka, nagtuturo ka dito sa Pilipinas, plus 10K ka, why can you have yung mga ganitong klaseng, kasi etong teacher na to, etong si Dance TV na to, kinall out niya pa yung DepEd. Hindi ko, syempre Bisaya pero
minention mo yung DepEd kasi wala namang kakwenta-kwenta yung sinabi mo sa DepEd. Tapos hinahamon mo pa yung ibang government bodies natin na Bantay Bata 163 ka. Ano ba yan? Yan ba ang galawan ng teacher? Ha, boy? Kakainis eh. Ngayon, yung girlfriend mo, sabi niya kasing ganon. Saan ba yun? Hanapin natin yung page niya para lang makita nyo na ngayon, kung ayaw nyo ng public scrutiny, huwag kayong mag-expose ng mga adversarial sa mga tao. Ayan ayan siya, di ba? Second lesson na kailangan mong matutunan is think before you post. Okay? Ako kaya kong tindigan yung mga sinabi ko diyan. Okay? Wala akong sinabi diyan na inflammatory sa pag-iibigan nyo. I don't care enough para mag-ano dyan. Pero ako, as a former teacher, I would really like to promote yung ginagawa ng current government natin at saka yung drama nitong current DepEd natin. So, yung mics ka kasi, boy! Di ba, pagkakikibuloy nandun siya. Di ba? Present. Pero pag doon sa dito, wala. O, di ba, yan yung magandang pag-usapan. Why don't we talk about that? Pwede. Ako, willing ako. Ayan, di ba? We don't, iniba niya na. Kasi I don't, tingnan nyo, iniba niya na eh. I don't need your opinion para may content ka lang. Nagigets mo ba dito na I am not soliciting your likes and your validation about my opinion on your relationship. Okay, I do not care enough, okay, para sa validation mo. Okay, para may point ka din, pointless talaga. Gusto mong tindigan yan, ate? Kayong dalawa, ako mag-isa? Kasi marami akong naririnig na balita sa inyong dalawa eh. Okay, gusto nyo magtatanong lang ako? Pwede naman tayong mag-usap. Okay, gusto nyo, wag dyan, about dito. Baka mga DDS kayo, akyat, di ba? Sabi nga ni kapatid ng Elo. Okay. So, ngayon, sabi mo, I will only accept an opinion when it's real talk, Darbs. Okay? Fine. Ngayon, sabi mo, you don't need my opinion. Yan yung sinabi mo ha, hindi ako nagsabi niyan. Ngayon, tatanungin kita dito. Kasi ito yung comment mo. Sabi mo ganyan, dapat pala ang caption dyan, we don't need your opinion. So, what's your point sa video mo? Okay? Unang tanong mo, for what, anong purpose? Pangalawa, you took a screenshot that is for your content, right? Pangatlong tanong, that's why I said, I don't need your opinion because you said that. You don't agree with this. Okay? But it is not for you. Yung opinion na yon, it is a public opinion open for everyone. Hindi lang ikaw ang sentro ng mundo, ate. Siguro dun sa lalaki, dun sa former teacher mo, ikaw ang center of the universe niya. Pero sa amin, hindi. We don't care enough sa'yo, okay? We care about what's happening in our country. Kaya ako nga binring up yan. Why our DepEd head is not here with with our sitting president assigning a very important law para sa mga teacher. Yan ang pag-usapan natin, hindi yung pag-iibigan nyo na kayong dalawa lang naman na nagbe-benefit dyan sa justification nyo. Okay? So, finally, balik tayo dito sa comment mo. So, ano ang sagot ko dyan? Why would I answer you? Kala ko ba wala kang pakialam sa opinion ko? So, why are you asking for my opinion all of a sudden? Oh. Tanong mo sa teacher mong boyfriend. Parehas kaming LET passers. Kaya nga lang ako, hindi ako nag-practice magturo, pero nandun pa rin yung mga lessons. Your first lesson is if you are online and you don't want public scrutiny, di wag ka mag-post ng mga private matters nyo. That is private for you and him. Kung hindi agree ang tao dyan, that's the consequence. That is a natural consequence of your action. Learn to take accountability. First lesson yan. Second lesson is learn about what's happening in our country. And third lesson is I am not real talk, Darbs. Pero kung real talkan lang ang laban, may arit ako dyan. Yun lang. Gege mga lods.